Samantala, nananatiling nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan sa banta ng Bagyong Inday na nagdudulot na ng masamang panahon, partikular sa Cagayan at mga karatig lugar. Kanselado na rin ang biyahe ng ilang mga sasakyang pandagat dahil sa banta ng bagyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa lalawigan ng Cagayan dahil sa banta ng Bagyong Inday na huling namataan sa silangan ng Itbay at Batanes. Bagamat nasa karagatan ng bagyo, ramdam na ramdam ang epekto nito sa northern portion ng mainland Cagayan, partikular na sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga na kasalukuyang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Batay sa mga field monitoring reports, sa bayan ng Gonzaga, naitala ngayon ang napakataas at naglalakihang alon sa baybayin, kaya naman mahigpit na pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente at mangingisda na huwag munang pumalaot. Bukod sa maalong karagatan, nakararanas din ang Gonzaga at karatig na bayan ng Santa Ana ng malalakas na pagbugso ng hangin at matitinding pag-ulan na nagdudulot na rin ng zero visibility sa bahagi ng baybayin. Agad na nagpatupad ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan, katuwang ang mga pangbansang ahensya upang tugunan ang malawakang epekto ng bagyo sa iba't ibang sektor. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 58 ports sa buong bansa ang apektado kung saan 789 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded. Bukod dito, stranded din ang 249 na rolling cargos, 13 vessels at 33 motor bangkas, habang 158 vessels at 145 motor bangkas naman ang napilitang mag-shelter o sumilong muna dahil sa sungit ng panahon. Dahil sa automatic no-sail policy na ipinatutupad ng PCG at Marina, opisyal nang kanselado ang mga biyahe ng mga naglalakihang shipping lines sa iba't ibang PMO o Port Management Offices sa bansa. Kabilang sa mga walang biyahe ay ang mga RoRo, Fast Trap at mga maritime trips sa PMO Batangas, Mindoro, Marinduque at Quezon, pati na rin sa mga daungan sa Masbate at rehiyon ng Bicol. Kanselado din ang operasyon ng mga trips sa PMO Bohol, Palawan, Negros Oriental, Panay, Guimaras at buong Leyte at Samar. Nakadeploy na ang emergency responders at logistical assets ng mga apektadong local government units, katuwang ang DSWD upang agad na mag-abot ng relief distribution at ready-to-eat food boxes sa mga stranded passengers. Magsasagawa ng preemptive evacuation at magbibigay ng agarang reinforcement sa mga pamilyang direktang naapektuhan ng bagyo. Para sa mga nangangailangan ng tulong o rescue, maaaring tawagan ang mga opisyal na emergency hotlines ng pamahalaan. Elijah Canlas, para sa Bayan.